ang pagkamatay na ng Panginoong Hesus. Ganito po ang nilalaman, at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloe, Eloe, lema sabachthani, nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha, ito'y binasa ng maasim na alak, at pagkatapos ay nilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang nawahak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Naroon din ang ilang babae at nakatanaw mula sa malayo, kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria ang ina ni Santiago na bata, at Jose at si Salome. Mula pa sa Galilea ay nagsisunod na sila at naglingkod kay Jesus, at naroon din ang iba pang babaeng sumama kay Jesus sa Jerusalem. Ito po Kuya Bert ang kabuuan ng pagkamatay ng Panginoong Jesus mula nung siya ay mahatulan ni Pilato ng kamatayan. Dito ho'y napansin natin, siguro kung mailalarawan lang natin mga giliw namin taga-patindig, Kuya Bert, alam po naman natin na kayo bilang isang tagasunod ng Panginoon at naghatid ng aral ng Panginoon, kung ating ibabalik at i-rewind ng ating isip noong mga panahong yun na nagaganap itong senaryo na ito sa bundok ng Golgotha, marami mga tao na palagay ko yung mga nag-iisyoso, marami yung taong naawa, marami yung mga tao, lalo na yung mga alagad na talagang gustong sila'y mapinsala itong ating Panginoon sapagkat hindi nila matanggap na ito'y sugo at Panginoon ito natin dahil sa ayaw nilang yung kanilang mga kaharian, yung mga hari nung una ay magkakaroon pa ng ibang mga hari na kagaya ng deklarasyon ng ating Panginoon. Ngayon nakikita ho natin dito, ang nakita ko ho dito ay yung pagkawahak ng templo, yung pinaka tabing ng templo, yung pagkawahak. Dito ho'y merong gustong ipahiwatig, pero palagay ko dadakuhan ninyo yan. Ano ho masasabi niyo sa kabuuan ng binasa ko? Alam mo, Kuya Min, ang ganda ng tanong mo, no? Pero tingnan muna natin yung unang bahagi. Katulad nga na yung sinabi ng ating Panginoon bago siya nalagutan ng hininga. Eloi, Eloi, lema sabachthani, nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Marami, Kuya Min, na ang nagsasabi na ang Panginoon, Jesus, ay hindi Diyos. No? Kaya sabi niya, nakita ninyo, pinabayaan siya ng Diyos. Pero mapapatunayan din natin dito, sa binasa mo, na pinatunayan naman ng kapitan ng mga Romano na siya nga ay tunay na anak ng Diyos. Para bagang nabubulagan sila sa kanilang pag-iisip. Parang doon lamang nila binabase yung kanilang kaisipan doon sa sinabi ng ating Panginoong Yesus na bakit mo ako pinabayaan. Tunay nga ba na pinabayaan ng Diyos ang ating Panginoon? Hindi, Kuya Min. Hindi po mga ginigiling naming tagapakinig. Sino ang nagpabaya sa Kanya? Yung mga taong tinulungan niya.
yung mga taong binusog niya, yung mga taong pinagaling niya, lalo't higit, yung mga taong kanyang pinagkatiwalaan ang kanyang mga alagad. Kung makikita mo rito, Kuya Min, sa Ebanghelyong binasa mo, ang nandoon lamang ay yung dalawang Maria at saka si Salome. No? Dito makikita at yung ibang mga sumusunod sa ating Panginoon na hindi siya iniwanan hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Nandun sila sa malayo, nakatingin sa kanila. Pero hindi sila na makalapit dahil natatakot sila sa mga eskriba at pariseo. Pero anong ibig kong sabihin, Kuya Min? Hanggang ngayon, pinababayaan natin ng Panginoon. Sa sandaling tayo ay natatakot. Sa sandaling tayo ay umiiwas sa mga responsibilidad na dapat nating isagawa bilang mga anak ng Diyos. Lalo't bilang mga Katoliko. Kuya Min, anong ibig kong sabihin? Marami sa ngayon, marami, na mga dating mga Katoliko na hindi nila na isabuhay hanggang sa huling sandali ng buhay nila. Ni hindi na sila makasunod. Bakit? Dahil naligaw na sila ng landas. Pero dito sa pangyayaring ito, Kuya Min, makikita natin ang dalawang Maria at saka si Salome at yung ibang mga alagad o yung mga nakarinig sa salita ng Panginoon na tumimo sa kanilang kaisipan at puso hanggang sa huling sandali ng buhay ng ating Panginoon ay nandoon sila. Kuya, maraming pinagpala ang Diyos. Maraming pinagpala ang Panginoon. Lalo't higit nung sila ay nasa Katoliko. Pero ngayon, unti-unting umaalis. Hindi sila makapagpasensya sapagkat dinadanas nila ang kahirapan. Sana, huwag nating pabayaan ang Panginoon. Dahil katulad ng pinag-uusapan natin kanina, Kuya Min, nagtayo siya ng isang iglesia hanggang sa huling sandali ba ng buhay natin. Hindi natin hihiwalayan. Katulad ng ginawa ni Maria Magdalena na pagkatapos na siya ay palayasin yung 7 demonyo sa kaniyang katauhan ay hindi na humiwalay sa kanya. Sana tularan natin itong mga taong ito na hanggang sa huling sandali ng ating buhay ay nandyan tayo sa kandili ng iglesyang itinayo ng ating Panginoon. Marami sa ngayon ang naghihirap. Marami sa ngayon ang nagpapabaya. Marami sa ngayon na sa konting paghihirap ay pati yung kautusan ng Panginoon ay kanilang winawasak. Halimbawa ngayon, may gustong may bill na gustong maipasa sa Kongreso. Ano ito? Ang papatay sa kalayaan ng mga sanggol upang hindi na magkaroon ng buhay. Bakit? Dahil sa paghihirap. Kuya Min, ganito ang mga taong pinagaling ng ating Panginoon. Ganito ang mga taong binusog ng Panginoon. Ganito rin ang maraming nakakapakinig sa Kanya. Pero noong paghihirap na, wala na sila sa Diyos. Natakot na, katulad ng mga pagkatakot ng mga ibang namumuno sa ating Kongreso, na ibig nila na huwag nang mabuhay ang itinakda ng Diyos na dapat mabuhay. Parang kinikitil nila ang buhay ng tao. Kuya Min, sila kaya noong dapat na ipanganak sila,
na ipaglihi sila? Kinontrol kaya sila ng Diyos? O kinontrol kaya sila ng kanilang mga magulang? Matutuwa kaya sila. Kuya Min, napakaganda